Magandang umaga po. Umaga po. Ngayong araw, meron All Saint Fellowship. Right? You look so excited. Mukha po kayong mga excited. But at first, we have to learn the Word of God. Right? Pero una, kailangan po muna nating mag-aral ng salita ng Diyos. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, verse 2 and 3. Unang Pedro chapter 4, verse 2 and 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nilalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay po. Ngayon ang mundo ay masalimuot dahil sa panahon ng Pasko. Po ba? Panahon ng Pasko. You know the song Silent Night, Holy Night. Dati. Pero noisy night, simple life. Tama? Ngayon? Dahil sa panahon ng Pasko. That's why ngayong araw, the elementary school, meron rider meeting, gathering. Noisy, right? Tama? But we are different. We are different, right? Pero tayo po ay naiiba. Kailangan nating ingatan ang ating puso sa panahon ng Pasko. Verse 3, sapat na ang nakarang panahon. Nakarang panahon. Ano ang nakarang panahon? Bago tayo ay naligtas. Right? Nakarang panahon. Sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil. Before we get to salvation, right? We are like this, right? We are like this. Di ba po, bago tayo magkaroon ng kaligtasan, ganito din po tayo. Na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, asa kasukulam-sukulam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. It's our former life before our salvation, right? Ito po yung dati nating pamumuhay bago po yung ating kaligtasan.
drinking party, Christmas party, right? 마라민 Christmas party. It's a drinking party, right? Pada ngayon, magkaiba. Yeah. Hindi tayo dapat matinak ng mundong ito. Yeah. Sa panahon na ngayon, ang mga makamundong tao ay nakatuon ang puso sa Pasko. Yeah. Hindi alam ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya inahangad lamang ang makamundong kaligayahan sa mga Christmas party at iba pa. Tama po ba? Nag-enjoy lang sila. Hindi nila alam kung ano ang Pasko. Ang mga makamundong tao ay gumagawa ng maraming kasalanan sa panahon ng Pasko. Sa panahong ito, kailangan nating mamuhay ng mas banal na buhay. Mas banal na buhay. Upang mapanatili ang ating puso at mamuhay ng may kabanalan, dapat tayong mas maksikam na magtipon. That's why today also, right? We have a All Saint Fellowship, right? Kaya ngayong araw po ay meron din tayong All Saints Fellowship. This time we try to more endeavor to have the gathering. Sa oras na ito, higit nating pagsumikapan ang pagkakaroon ng pagtitipon. It's completely different, the gathering in this world, right? Ito po ay ganap na naiiba sa pagtitipon sa sanlibutan. It's a holy fellowship in the Lord. Ito ay banal na fellowship kasama ng Panginoon. And our Lord is the midst of us. At ang Panginoon ay nasa gitna natin. At magkaroon ng pagkakataon na ipangaral ang Ebanghelyo sa panahon ito. Maaari nating magkasama ang ating pamilya at mga kamag-anak. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Unang Timoteo chapter 5, Unang Timoteo chapter 5. Unang Timoteo chapter 5 verse 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. Especially this time, right? There will be many, right? Family gathering. Lalong higit sa panahon ngayon, magkakaroon ng maraming family gatherings. Christmas season and there is a New Year, right? Sa panahon ng Pasko at mayroon ding New Year. This time there will be many family gathering. Sa panahon ito ay magkakaroon ng pagtitipon ng mga pamilya. The people in this world, right? They have a family gathering just to enjoy this world, right? Yung mga tao sa sanlibutan ito ay nagkakaroon lamang sila ng pagtitipon sa pamilya upang magsaya sa sanlibutan ito. But we are different, right? Pero tayo po ay naiiba. Each other chance, we can evangelize the lost soul, right? Ito po yung pagkakataon upang ma-evangelize natin yung ligaw na kaluluwa. We are already saved, that's why we can enjoy the Lord, we can rejoice in the Lord with the brothers and sisters, right? Tayo po ay mga ligtas na, kaya maaari tayong magsaya at magalak sa Panginoon kasama ng mga brothers at sisters. But other family who are not saved, right? They don't know the truth. Pero yung ibang pamilya na hindi paligtas, hindi nila alam yung katotohanan. They don't know the true gospel, right? Hindi nila alam yung tunay na ebanghelyo. So, if they don't get the salvation until the end, they will go to eternal hell. Kaya kung hindi sila magkakaroon ng kaligtasan hanggang sa huli, sila ay pupunta sa walang hanggang impyerno. So when we think about them, right, we have an eager desire to evangelize them, right? Kaya sa tuwing iniisip natin sila, meron tayong pagnanais na evangelize sila. So when you have the family gathering, you make a chance to evangelize them. Kaya sa tuwing nagkakaroon kayo ng family gatherings, subukan nyo na evangelize sila. So before you go to family gathering, pray to God sincerely. Kaya bago ka magpunta doon sa family gathering, time-time kang manalangin sa Panginoon. And also, it's good possibly you prepare even small gift for them.
At posible rin na maghanda ka kahit na maliit na regalo para sa kanila. To give to can open their heart, right? Yung regalo yung magbubukas ng kanilang puso. Yeah, and you try to invite them to the Bible seminar. At subukan mo silang imbitahan sa Bible seminar. So the purpose of the family gathering, we are different from the people in this world. Kaya yung layunin ng pagtitipon sa pamilya, tayo ay naiiba mula sa pamilya sa sanlibutan. Yeah. And also this time, kailangan natin magtuon, magtuon sa gawain ng Diyos. Magtuon sa gawain ng Diyos. Yeah. Kailangan nating magsikap na magtipon-tipon. We remind again, Hebrew chapter 10, Hebrew chapter 10, 24 and 25. 24 and 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. 25, right? Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon kaya ng ugali ng iba. Right? So, this time, right? This season, we need to more endeavor to continue our gathering. Kaya sa panahon ito, dapat na higit tayong magpatuloy, magsumikap sa ating pagtitipon. So not only today, also in the fellowship, but also we have to attend the New Year retreat. Hindi lamang ngayong All Saints Fellowship, kundi kailangan din nating dumalo sa New Year Retreat. As I mentioned last week, right? In the New Year retreat, right? All the saved Christian in the Philippines have a gathering in the retreat center. Gaya ng sinabi ko nung nakaraang linggo, ang lahat ng mga brothers and sisters na ligtas sa buong Pilipinas ay magkakatipon doon sa retreat center. So if you don't go there, it's a great loss in your Christian life. Kaya kung hindi ka pupunta doon, ito ay malaking kawalan sa iyong buhay Kristiyano. God prepared amazing, a lot of grace in the retreat. Inihanda ng Diyos yung maraming biyaya doon sa retreat center. But the Christian who go there can receive this grace. Pero yung Kristiyanong pupunta doon ay tatanggap ng biyayang ito. But if you don't go, right, you cannot get, right? Pero kung hindi ka pupunta, hindi mo makukuha. How great loss it is, right? Kaya gaano ito kalaking kawalan sa iyo? Maybe if there are some place very far, but if you go there, for example, the Manila, you can get 10,000 freely. Halimbawa, kung pupunta ka sa malayong lugar, halimbawa sa Maynila, at makakatanggap ka ng libreng 10,000. May tanong ako. Will you go there, Manila? Pupunta po ba kayo doon sa Manila? 10,000, medyo konti lang. Okay. 100,000 you will get. 100,000 po yung makukuha nyo. Will you go there? Pupunta po ba kayo doon? It's free. Libre po ito. Maybe you will go there, right? Even though far. Marahil pupunta kayo doon kahit malayo. Baba? You have an excuse, you don't go there? May dahilan ba kayo para hindi makapunta doon? I'm busy, I cannot go there. Abala ako, hindi ako makapunta doon. Maybe you will make a time, right? You will make a time. Marahil Even gagawa though ka you ng are busy, oras. right? Kahit naabala ka. It's free. Ito ay libre. Yeah. Free, yeah. Amazing grace God prepared. Kamangha-manghang biyaya yung binigay ng Diyos. In this retreat. Doon sa retreat. Yeah, don't lose this great chance. Kaya huwag mo sayangin yung dakilang pagkakataong ito. Kaya kailangan nating dumalo sa New Year retreat. Kailangan nating linawin ang mga prioridad. Mari nating unahin ang pagdalo sa retreat at sa natitirang oras ay nakadalo sa family gathering also. Mananampalataya tayo sa mga pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Matthew chapter 6. Matthew 6:33.
Matthew 6:33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. This word you'd better memorize. Mas mabuti po kung kakabisaduhin niyo yung talatang ito. Yeah. In your Christian life, you have to always remind this verse. Sa iyong buhay Kristiyano, dapat na palagi mong alalahanin yung verse na ito. What's your priority? Ano yung priority mo? What's your priority? God gave the promise to us, right? Ang Diyos ay nagbigay ng pangako sa atin. Yeah. Hanapin muna. Yeah, importanteng salita, muna. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yeah. Pagkatapos, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Right? Yeah. All these things included not only spiritual thing but also physical thing. Ang lahat ng mga bagay na ito, kabilang dito hindi lamang yung spiritual na bagay, kundi pati yung mga physical na bagay. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. But your side, just try to seek first the kingdom of God and His righteousness. Pero sa panig mo, subukan mo munang hanapin yung kaharian at katwiran ng Diyos. You believe. Why not believe? Manampalataya ka dito. Ito ay salita ng Diyos. Believe. God's promise always will be accomplished, right? Yung pangako ng Diyos ay laging naisa sa katuparan. Yeah. Maaari mong mapaglaban ng tukso ng mundo kapag tumalo ka sa retreat. Yeah. Maaari mong matutunan ang salita ng Diyos at maaari kang makipag-fellowship sa ibang mga Kristiyano. Yeah. Kung ganon, hindi ka matitinang ng mga makamundong tao. Yeah. Maaari mong pag-isipan ang iyong buhay ngayong taon. At maaari mo ring planuin ang susunod na taon. Bagong taon. Yeah, so, this New Year retreat will be a great chance in your Christian life. Kaya yung New Year retreat na ito ay malaking pagkakataon sa iyong buhay Kristiyano. So if you don't yet determine your heart, determine this time. Kaya kung hindi ka pa nakapagpasya sa iyong puso, magpasya ka na ngayon. Okay? Then we can finish this year where? In the Lord. Upang matapos natin yung taong ito ng mabuti sa Panginoon. At ngayong araw, kailangan natin maghanda para sa darating bagong taon. Paano tayo maghahanda para sa bagong taon? Paano? Sa paglapit ng bagong taon, kailangan natin gumawa ng pasya sa ating puso. Pasya. Sa bagong taon, kailangan nating magkaroon ng bagong puso o kaisipan. Today, right, December 21. Ngayong araw po ay December 21. 2025, we have only 10 days. Sa 2025, meron na lamang tayong 10 araw. After then, we start the 2026 New Year, right? At pagkatapos ito, magsisimula tayo sa bagong taon na 2026. That's why it's the time we have to prepare coming New Year. Kaya ito yung panahon upang maghanda tayo sa paparating na bagong taon. We need to make a resolution. Kailangan nating magkaroon ng resolution. Ang matatag pasya ay siyang nagpapakilos ng maraming kaisipan sa ating puso tungo sa gawa. You have many things in your heart. Marami bang bagay sa iyong puso? But you don't really do the things in your heart, right? Pero hindi mo talaga ginawa yung mga bagay na nasa puso mo. Anong dahilan? Because you don't have the great resolution in your heart. Dahil wala kang malaking resolusyon sa iyong puso. Ang pasya ay parang switch na nagpapakilos ng ating mga gawa. Switch, switch. Resolution. At ang pasya ay tulad ng pag-reset. Reset o pag-reboot. Computer, computer rebooting, right?
reboot. Kapag may mahalagang gawain sa harapan natin, kailangan natin ng matatangang pasya. Sa panahong malapit na ang pagdating ng Panginoon, kailangan nating mamuhay ng may mas matatangang pasya. Paano natin magagawa ang gawain ng Diyos kung walang matatangang pasya? Ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng matatangang pasya. Anong halimbawa? Lucas, buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 9, 51. So through this time, let's determine our heart. Kaya sa pamagitan ng oras na ito, magpasya tayo sa ating puso. Okay po? Lucas chapter 9, 51. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang malapit na ang mga araw upang siya itanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Jesus, right? He had to die on the cross Si Jesus ay natulang mamatay doon sa krus to save us, right? upang iligtas tayo. He knew how terrible crucifixion, Nalaman niyo kung gaano kakilakilabot na sumpa yung magpapako. and also it was a really difficult thing to him, right? At ito ay napakahirap na bagay para sa kanya. That's why he also needed to determine his heart. Kaya kailangan niya rin na magpasya sa kanyang puso. Kaya matibay ang pasya ni Jesus na pasanin ang krus. If Jesus determined his heart to be crucified on the cross, how much we need to determine our heart? Kung si Jesus ay nagpasya na ipako yung kanyang sarili doon sa krus, gaano pa tayo dapat magpasya sa ating puso? We really need to determine our heart. Kailangan natin na magpasya sa ating puso. Si Satanas ang unang nagpapasya kapag hindi tayo nagtatakda ng matibay na pasya. Buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 17. Josue chapter 17. Joshua chapter 17, 12. Joshua 17, 12. 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon may hindi maangkin ng mga anak ni Manases ang mga bayang iyon, kundi ang mga Kananeo ay nagpilit na manirahan sa lupain. God commanded to Israelite, cast out Canaanite. Inutos ang Diyos sa mga Israelita na sakupin yung Kananita. But the children of Manasseh couldn't drive up the inhabitants of those cities. Pero yung mga anak ni Manases ay nagpilit na manirahan sa lupain. Anong nangyari? Ang mga Kananeo ay nagpilit na manirahan sa lupain. Korean translation means Canaanite determined their heart to dwell in the land. Sa pagsasalin sa Korea, yung mga Kananeo ay nagpasya na manirahan doon sa lupain. The Canaanite is the image of Satan. Yung mga Kananeo ay yung imahe ni Satanas. You know, Satan, right? Satan hinder salvation of the people. Alam niyo po na si Satanas yung humahad lang sa kaligtasan ng mga tao. Salvation hinder our Christian life. Satanas yung humahad lang sa ating pamumuhay Kristiyano. Satan also, you know, determine his heart this New Year. Alam niyo rin po ba na si Satanas ay nagpasya sa kanyang puso ngayong taon? This 2025, even though I try my best, some people got the salvation. Ngayong taon, kahit na ginawa ko yung aking makakaya, maraming tao pa rin yung nagkaroon ng kaligtasan. Sinabi ni Satanas. Even though this year, I try my best, some Christian, they continue their Christian life. Kahit na ngayong taon, ginawa ko yung aking makakaya, may mga Kristiyano nagpatuloy pa rin sa kanilang buhay Kristiyano. That's why next year, New Year, I will do my best. Kaya sa sunod na taon, sa bagong taon, gagawin ko yung aking I makakaya. will more greatly hinder salvation. Higit kong hadlangan yung gawain ng I kaligtasan. will more greatly hinder Christian life. Higit kong hadlangan yung buhay Kristiyano.
Satan determined his heart this time. Sa oras na ito, si Satanas din ay nagpapasya sa kanyang If puso. you don't determine your heart, how can you overcome Satan? Kung hindi ka magpapasya sa iyong puso, paano mo madadaig si Satanas? You have to determine your heart first Kaya kailangan mo munang magpasya sa iyong puso before Satan determine his heart. bago magpasya si Satanas sa kanyang puso. Ano ang tamang pasya? Pasya? Dapat mayroon tayong isipan na panghawakan ang ating pasya, ano man ang mangyari sa atin. But sometimes, right, we hesitate, make a resolution. Pero minsan nag-aalinlangan tayong gumawa ng resolution. Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit tayo atubili sa paggawa ng pasya? Dahil madalas tayong nabibigo sa pagtupad ng ating pasya. Tama ba? Maybe you already experienced, right? Every new year you determine your heart, make a resolution. Marahil, ginagawa niyo na po taon-taon na magkaroon ng resolution. Reflect this year. Isalamin niyo po yung taon ngayon. How much you accomplish your resolution, Gaano mo na isakatuparan yung iyong resolution? right? Maybe many things you fail, right? Marahil, maraming bagay yung nabigo. That's why we hesitate making resolution. Kaya nag-aalinlangan tayong gumawa ng resolution. Pero hindi tayo dapat mag-atubili. Kailangan natin gumawa ng pasya araw-araw. Walang problema. Even though you fail, no problem. Kahit nabigo ka, walang problema. You can make a resolution again. Pwede ka ulit gumawa ng resolution. You fail again, make a resolution again. Nabigo ka ulit, gumawa ka ulit ng resolution. Tuloy. Right? This year you fail your resolution, make a resolution again. Sa taong ito, nabigo ka sa resolution mo, gumawa ka ulit ng resolution. Don't give up. Huwag kang sumuko. 나비고 si Pedro, tapo ba? He denied Jesus 3 times. Itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Ngunit muli siyang nagpasya at bumangon. Tapo ba? Bumang. Ang pasya ang nagsisibiling simula kung saan iniwan natin ang nakaraan at tumutungo sa ating layunin. Naintindihan niyo po? May mga gawa ng Diyos na nahayag sa taong may matibay na pasya. Dumarating ang Diyos upang tulungan tayo kapag gumagawa tayo ng pasya para sa Kanya. Okay? Ay halimbawa, si Daniel, nagpapasya. Daniel chapter 10, 12. Daniel chapter 10, 12. Daniel chapter 10, 12. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipin sa pagkaunawa, it also means, Korean translate, Daniel determined his heart. Ito rin ay nangangahulugan sa pagsasalin sa Korea na nagpasya si Daniel sa kanyang puso. Pagkatapos, ang iyong mga salita ay pinakinggan. Pinakinggan, right? At ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Right? As soon as Daniel determined his heart, God came to him. Sandaling magpasya si Daniel sa kanyang puso, yung Diyos ay pumaroon sa kanya. Why God came to him? Bakit yung Diyos ay pumaroon sa kanya? To help him to accomplish his resolution. Upang tulungan siya na maisakatuparan yung kanyang resolusyon. God is awaiting you
God is waiting until you determine your heart. Ang Diyos ay naghihintay hanggang sa makapagpasya ka sa iyong puso. That's why when you determine your heart, God also will come to you to help you. Kaya kung nakapagpasya ka na sa iyong puso, ang Diyos rin ay darating sa iyo at tutulungan ka. Makakagawa tayo ng pasya kapag pinaniniwalaan natin ang pangako ng Diyos na siya ay kasama natin at tumutulong sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng pasya. Itinuturing ng Diyos na mahalaga ang kahit ang pinakamaliit nating pasya. Sa Daniel na nagpasya ng matibay na hayagang gawa ng Diyos. Let's go to chapter 1, Daniel chapter 1, verse 8. Daniel chapter 1, verse 8 hanggang 16. Could you read it? Babasahin ko po. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. Sinabi ng pinuno ng mga yunoko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoong hari na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang. Kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Nang magkagayon sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang ng pinuno ng mga yunoko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. Pagkatapos ay ihambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Kaya't sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Verse 16, kaya't inalis ng katiwala ang kanilang bahaging pagkain at alak na mula sa hari at binigyan sila ng mga gulay. This time Daniel was a captivity of Babylon. Sa pagkakataong ito, si Daniel ay naging dalang bihag ng Babylonia. So his situation, he had to eat the food from he had to eat the king's delicacies. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan niyang kainin yung pagkain na nakahain sa hari. But this time the king's delicacies came from the place where the worshiping idol. Pero yung pagkain ng hari ay nagmula doon sa lugar kung saan sinasamba yung mga But Diyos-Diyosan. he was the man who served the Lord. Pero siya yung taong naglilingkod sa Diyos. That's why he couldn't eat the food. Kaya hindi niya magawang makain yung pagkain. If he don't eat the food, he does not eat the food, he could die, right? Kung hindi siya kakain ng pagkain na yun, siya ay mamamatay. But he determined his heart. Pero nagpasya siya sa kanyang puso. Right, verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang ininom. Right? Then he asked to the eunuch, Pagkatapos humiling siya doon sa yunoko. verse 12, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom. Just to give me 10 days, just the vegetable and the water. Bigyan niyo kami ng 10 araw na gulay at tubig lamang. And compare me with the other young people who eat king's delicacies. At ikumpara mo ako sa ibang mga kabataan na kumakain ng pagkain ng hari. Anong resulta? Verse 15, sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabatang nagsikain ng pagkain ng hari. Right? Anong ibig sabihin ito? God helped the Daniel, right? Tinulungan ng Diyos si Daniel. Right?
his face much better than other young people, right? Yung kanyang mukha ay mas mainam kaysa ibang mga kabataan. God helped him because he determined his heart, right? Tinulungan siya ng Diyos dahil nagpasya siya sa kanyang puso. Nagpasya si Daniela huwag dung-isan ang sarili sa pagkain ng hari, kaya tinanggap niya ang biyaya ng Diyos. May halimbawa, isa pang halimbawa, pag-isipan natin ang pasya ng tatlong kaibigan ni Daniel. Daniel chapter 3, 17 and 18. Daniel 3, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung mangyayari na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa urno ng nagdiningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. This time, the king also commanded all the people to worship either the gold image. Sa pagkakataong ito, iniutos din ng hari na sambahin yung ribultong ginto. That's why if they don't worship the idol, they will be cast into the furnace. Pero sa pagkakataong ito, kung hindi sila sasamba doon sa ribultong ginto, sila iahagis doon sa nagdiningas na apoy. Well, what's their determination? Pero ano yung kanilang naging pagpapasya? Verse 18, right? Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami naglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong ipinatayo. Right? They determine their heart. Sila ay nagpasya sa kanilang puso. We will not worship idol. Hindi kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong resulta? Chapter 3:27, basahin po natin ng sabay-sabay. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarag, ni nasunog man ang kanilang mga suot, di nag-amoy-apoy man sila. They were cast into the furnace. Sila ay inihagis doon sa hurno. Pero ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Right? Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy-apoy man sila. It's so amazing, right? Ito po ay kamangha-mangha. They were cast into the fire, even no smell. Kahit na inihagis sila doon sa apoy, hindi man lang sila nangamoy. How is it possible? Paano ito naging posible? God helped them. Right? Tinulungan sila ng Diyos. Because they determined their heart. Dahil nagpasya sila sa kanilang puso. Makakaroon din tayo ng ganong karanasan kapag tayo'y gumagawa ng mga pasya sa harap ng Diyos. Minsan, yung experience, right? Halimbawa, sa family gathering o sa trabaho, minsan meron party. Minsan naranasan niyo po na sa mga pagtitipon merong mga party. But sometimes it's a party, drinking party. Pero minsan, ito po yung party ng inuman. Sa trabaho, your boss call. Unbeliever boss call. Sa trabaho, tinawag ka ng amo mo, ng boss mo. Uminom galak. Oh, you don't drink? Ay, hindi ka umiinom? Next week, you don't need to come to our company. Sunod na linggo, wag ka nang pumasok. If you don't drink, you are fired. You fire. Kung I'm hindi ka fine. iinom, tanggal ka na. Right? It happen, right? Minsan. Minsan po nangyayari ito. Sa Korea, maraming beses nangyari. Yeah. Then you are Christian. What's your decision? Pagkatapos, ikaw ay Kristyano, kaya ano yung magiging pagpapasya mo?
If I don't drink, I will be fire. Fire, right? Kung I hindi will ako fire. iinom, matatanggal ako. That's why even though I'm Christian, this time okay. Kaya kahit Kristiyano ako, iinumin ko to. Anong decision of Daniel, his friend? Ano yung naging pagpapasya ni Daniel ng kanyang kaibigan? Whatever situation happen, determine. Ano mang sitwasyon yung mangyari, magpasya sa I will puso. serve the Lord. Paglilingkuran ko ang I don't Panginoon. serve the boss, right? Hindi ko paglilingkuran yung boss. Tama po ba? Don't fear. Huwag po kayong matakot. If you determine your heart, God will help you. Kung magpapasya ka sa iyong puso, tutulungan ka ng Diyos. Sometimes it happened, God fired your boss. Minsan nangyayari na yung Diyos yung tatanggal sa iyong boss. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. Anyway, the important thing, whatever situation we are, we have to determine our heart. Ngayon pa man yung mahalagang bagay, sa anumang sitwasyon tayo naroroon, dapat na magpasya tayo sa ating puso. Pag-isipan natin anong uri ng pasya ang dapat nating gawin. Mahalaga na gumawa tayo ng mga pasyang nakabatay sa salita ng Diyos. Nakabatay sa salita ng Diyos. Dapat tayong magpasyang sumunod sa salita ng Diyos. Una, dapat tayong magpasyang sumunod sa salita ng Diyos. So this year, right, we remind our slogan, Sa taong ito, alalahanin natin muli yung ating slogan. obedience. Right? Obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Yeah. We have to determine our heart to obey to the word of God. Kailangan natin magpasya sa ating puso na sumunod sa salita ng Diyos. Yeah. So this slogan, even tapos na this year, you have to continue, follow next year. Kaya kahit tapos na yung slogan na ito ngayong taon, kailangan nyo pa rin sundin ito ng patuloy sa sunod na taon. Nagpasya si Ezra na sundin ang salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Ezra 7. Buksan mo ang Biblia, Ezra 7, verse 10. Ezra 7, verse 10. Bago Nehemiah, Ezra. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Inilagak ni Ezra. Inilagak ni Ezra. Yeah, Korean translation also same. He determined his heart. Pareho din po sa pagsasalin sa Korea, siya ay nagpasya sa kanyang puso. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito. Sundin ito, right? Upang sundin ito. We also have to determine our heart to obey to the word of God. Tayo rin ay kailangan magpasya sa ating puso na sundin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang pasyang sumunod kahit iba sa ating iniisip basta kalooban ng Panginoon. Tama ba? Dapat tayong magalak sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit chapter 40. Awit chapter 40, verse 8. Awit chapter 40, verse 8. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban. Right? Today, maybe you can understand what's God's will. Ngayong araw, marahil maunawaan nyo kung ano yung kalooban ng Diyos. God let you know God's will through the Word of God. Hinahayaan ng Diyos na malaman nyo yung kanyang kalooban sa pamagitan ng What should salita be ng your Diyos. attitude? Kaya ano yung dapat na magiging pag-uugali mo? Oh Lord, it's too heavy to me. O Panginoon, ito ay napakabigat para sa akin. I cannot follow. Hindi ko magawang sumunod. Hindi tama, right? Hindi maganda. Delight. Oh Lord, I will follow. I will obey. Panginoon, ako ay susunod. This new will, I will obey to your word.
Ngayong taon ako ay susunod sa iyong salita. Even though it's not easy, I will obey to your word. Kahit na hindi madali, susunod ako sa iyong salita. Determine your heart this time. Sa oras ito, magpasya ka sa iyong puso. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. At gumawa tayo ng pasya sa paglilingkod sa Panginoon. May halimbawa, Josue chapter 24. Josue Buksan mo. chapter 24. Buksan mo ang Biblia, Josue chapter 24, 14 and 15. Josue chapter 24, verse 14 at 15. Okay, 24, 14 and 15, Josue. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon ngay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Joshua chapter 24 is the last word of Joshua. Yung Josue chapter 24, ito po yung huling salita ni Josue. It was the farewell sermon of Joshua to Israelite. Ito po yung pamamaalam na sermon ni Josue doon sa mga Israelita. What's his the last sermon? Ano yung kanyang pagwakas na sermon? This is, right? Ito po yun. Ngayon, verse 14. Natakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. But to serve the Lord, anong kailangan? Pero upang mapaglingkuran ng Diyos, ano yung kailangan? Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng iyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto. Right? Israelite, they served the idol. Yung mga Israelita, pinaglingkuran nila yung mga Diyos-Diyosan. They served the idol in Egypt. Pinaglingkuran nila yung mga Diyos-Diyosan at And so Ehipto. people, they entered to the Canaan, they continue to worship the idol. At bago sila pumasok doon sa Kanaan, sila ay patuloy na naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, anong kailangan na? Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Verse 15, ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Piliin. What will you serve? Idol, Diyos. Sino ang inyong paglilingkuran? Yung Diyos-Diyosan ba o yung Diyos? Piliin ninyo. Kailan? Araw na ito. O ngayong araw, right? Ngayong araw. Piliin ninyo. Sinabi niya, verse 15, sa kanang akin at sa aking sambahayan, kami ay nanglilingkod sa Panginoon. Right? How beautiful resolution of Joshua. Gaano kagandang pagpapasya ito ni Josue. Not only me, but also my family will serve the Lord. Hindi lamang ako, kundi yung aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Right? So he encouraged the Israelite, who will you serve? Kaya hinimok niyo yung mga Israelita, sino ang inyong paglilingkuran? Decide. Ngayong araw. Decide. Magpasya kayo ngayong araw. Determine your heart. Magpasya kayo sa inyong puso. Our Lord ask you, determine your heart. Tinatanong ka ng ating Panginoon, magpasya ka sa iyong But when puso. you will determine your heart, Pero kailan ka magpapasya sa iyong puso? don't delay. Huwag mo iantala. Ngayong araw, you have to determine your heart. Ngayong araw. Ngayong araw ay kailangan nyo magpasya sa inyong puso. Oh Lord, I will determine my heart when you will start. January 1, I will determine my heart. O Panginoon, magpapasya ako sa aking puso kapag nagsimula na yung bagong taon sa January. Don't delay. Huwag mo iantala. You learn, right? Satan will determine first.
Gaya ng ating nalaman, si Satanas ay magpapasya muna. He will determine you not to determine your heart January 1. Magpapasya siya sa iyo na huwag ka magpasya sa iyong puso sa January 1. 응하여 하라. 응하여 하라. Elijah also encouraged Israelite to determine their heart. Si Elias din ay hinimok yung mga Israelita na magpasya sa kanilang puso. 북사모왕 비블리아 운항 하리 chapter 18. Unang Hari, chapter 18. 21. 운항 하리 18, 21. Ito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkakaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya, ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Sinabi ni Elias, right? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang guro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya, right? We don't need to hesitate, right? Hindi natin kailangan mag-alinlangan. Right? It's clear. We have to serve the Lord only, right? Ito ay malinaw na kailangan lamang nating sumamba sa ating Diyos. Don't hesitate. Don't hesitate. Huwag po kayong mag-alinlangan. Magpasya tayong talikuran ng buong tapang ang mga kasalanang hindi natin mabitawan upang makapanglingkod tayo sa Diyos ng tama. Halimbawa, ang hindi ko mapatawad sa iba, ang mga maling libangan na humahadarang sa aking pananampalataya. At ang mga makamundong bagay na higit kong inahangad kaysa sa Diyos sa aking puso. Meron? Magpasya tayong talikuran ang mga Diyos-Diyosan sa ating puso. It doesn't mean you have to forsake some statues in your house. Hindi ibig sabihin na kailangan mong alisin yung mga status sa iyong bahay. You can have, even though you got saved, you can have Diyos-Diyosan sa inyong puso. If you love something more than the Lord, it's Diyos-Diyosan. Kung iniibig mo yung isang bagay ng higit sa Panginoon, yan ay Diyos-Diyosan. Anything hinder your Christian life can be the idol. Anumang bagay na umahad lang sa iyong buhay Kristiyano, yan yung Diyos-Diyosan. If you rely on something more than the Lord, it's idol. Kung umaasa ka sa isang bagay ng higit sa Panginoon, yan ay Diyos-Diyosan. Determine your heart to forsake. Magpasya ka sa iyong puso, nalisanin ito. Then you can serve the Lord. Pagkatapos, mapaglilingkuran mo ang Panginoon. At pasya na manatiling kasama ng Iglesia ng Diyos hanggang sa wakas. It's a really important resolution. Ito ay talagang mahalagang pagpapasya. Pasya na manatiling kasama ng Iglesia ng Diyos hanggang sa wakas. Mamaya we have All Saint Fellowship. Mamaya magkakaroon po tayo ng All Saints Fellowship. We have the time we introduce newly saved this year. Mayroon tayong oras para ipakilala yung mga bagong naligtas sa taong ito. By the grace of God, allow many newly saved. Sa biyaya ng Diyos, ipinahintulot niya yung maraming mga naligtas. The number almost 56 newly saved this year. Yung bilang nito ay halos sumabot ng 56 sa taong ito. Maraming tao, right? Marami. I remember last year. Naalala ko nakaraang taon. Last year also almost pareho. 50, more than 50. Nakaraang taon din ay halos pareho na higit sa 50. Every year, God alone newly saved 50, more than 50. Taon-taon ipinapahintulot ng Diyos yung higit sa 50 ligtas. If already 2 years, if they continue abiding in church, no more space here, right? Our church. Sa loob ng taon, kung sila ay magpapatuloy sa kanilang buhay Kristiyano,
Marahil wala ng space dito sa ating Maybe mundo. we have to build a new building, bigger building. Right? Marahil kakailanganin nating magtayo ng mas malaking building. What happened to them? Anong nangyari sa kanila? Wala na. Maraming, wala na, right? They don't abide, right? Hindi sila nanatili. That's why we have to determine our heart to abide in church until the end. Kaya kailangan natin magpasya sa ating puso na manatili sa church hanggang sa uli. 나와의 maging pasyarin natin ang pasya ni Lut. Pasya ni Lut. Alam mo ano ang pasya ni Lut? Buksan mo ang Biblia, Lut chapter 1. Ruth chapter 1. Luke chapter 1, 15 hanggang 18. Luke chapter 1, 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, tingnan mo ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos, sumunod ka na sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta, kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Naomi, this time Naomi want to return to his country, Israel. Sa pagkakataong ito, si Naomi ay nais nang bumalik sa kanyang bansang Israel. But this time Ruth was the daughter-in-law of Naomi. Pero sa pagkakataong ito, si Ruth ay Daughter-in-law of Ruth, Naomi. Ruth is a daughter-in-law of Naomi. ay biyanan, Daughter-in-law? manugang na babae ni Naomi. Alam mo, daughter-in-law? Daughter-in-law po. Daughter-in-law? Daughter-in-law? Yeah. But Ruth was a Moabite woman. Pero si Ruth po ay isang Moabita. Yeah. That's why Naomi encouraged her. You don't need to follow me. Kaya hindi mo siya ni Naomi na hindi mo na ako kailangan. I don't have anything. Nothing. Ako ay wala ng anuman. But better you stay your country. Kaya mas mabuti na manatili ka sa iyong bansa. With your family. Kasama ng pamilya mo. Yeah. You don't have a husband now. You can get married with other man. Wala ka ng asawa ngayon, kaya pwede ka nang mag-asawa ng ibang lalaki. No need to follow me. Hindi mo na ako kailangan sundan. But Ruth said, Pero ano yung sinabi ni Ruth? yeah, verse 16, right? Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. 17. Kung saan ka mamatay ay doon ako mamamatay. At doon ako ililibing. Why Ruth followed Naomi? Bakit Why she followed Naomi? Bakit sinundan niya si Naomi? Because of the Lord, right? Dahil sa Panginoon. She wanted to continue serve the Lord. Nais niyang patuloy na paglingkuran ng Panginoon. She wanted to abide in the people of the Lord. Nais niyang manatili sa mga tao ng Panginoon. Yeah. Kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Naomi saw. Already Ruth determined her heart. Nakita ni Naomi na si Ruth ay nakapagpasya na sa kanyang puso. That's why later Naomi became the real blessed woman. Kaya sa kalaunan, si Naomi ay naging babaeng pinagpala. Her name was written in the genealogy of Jesus, right? Yung kanyang pangalan ay nakasulat sa salinlahi ni Jesus. How beautiful determination, the resolution of Ruth.
Gaano kagandang pagpapasya ang ginawa ni Ruth. You don't want to have this resolution? Wala kang ganitong resolusyon? I will abide in the Lord until our Lord comes again. Ako ay manatili sa Panginoon hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. I will abide in the church until our Lord comes again. Ako ay manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Determine your heart. Magpasya ka sa iyong puso. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. Because as we learn, like Satan will greatly hinder you next year also. Dahil gaya ng ating pinag-aaralan, sa sunod na taon ay higit kang ahadlangan ni It's Satanas. really not easy to keep your faith. Hindi madaling ingatan ang iyong It's really pananampalataya. not easy to abide in the church. Talagang hindi madaling manatili sa church. That's why you have to determine your heart. Kaya kailangan mong magpasya sa iyong puso. Yeah. 나와의 막인 파샤린 나띠낭 파샤니 룻. Mamaya, the All Saint Fellowship, maybe the Korean brethren will sing one song. Mamaya po sa All Saints Fellowship, yung mga Korean na kapatiran ay kakanta ng isang awit. Yeah, we don't good at singing, Hindi po kami mabuti sa so pagkanta. please understand. But I hope you focus on the lyrics of the song. Pero umaasa po ako na magtutuon kayo doon sa lyrics ng kanta. Yeah, the song title is 나이스 고 하납고 바날랑이고. 나인틴장? 나이스 고 하납고 바날랑이고. But the original the lyric of the Korean song is like that. God's dream become my vision. Pero yung kahulugan, yung tunay na kahulugan ng kanta, yung God's vision become my God's dream. Part of dream vision. Yeah. Anyway, God's dream become my vision, yung nais ng Diyos ay naging aking pananaw. and the character of Jesus become my personality. At yung katangian ni Jesus ay naging aking katangian. And the power of the Holy Spirit become my power. At yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay naging kapangyarihan ko. And then tuloy, nais ko, hanap ko, panalangin ko. Naintindihan? Naintindihan the song? Yeah. We focus. Yeah. Anyway, right? God's dream. I want God's dream become my vision. Nais ko na yung nais ng Diyos ay maging aking pananaw. Yeah. I want the character of Jesus become my personality. Nais ko na yung katangian ng Panginoon ay maging aking katangian. I want the power of the Holy Spirit become my power. Nais ko na yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maging aking kapangyarihan. nais ko, hanap ko, panalangin ko. Right? Nais ko, hanap ko, The panalangin ko. determination of Ruth become my determination. Yung pagpapasya ni Ruth ay maging aking pagpapasya. Right? Yeah. Magpasya tayong huwag lumiban sa anumang pakikisama at sa salita ng Diyos. New Year, determine your heart. Bagong taon, magpasya ka sa iyong puso. I will not absent all the Sunday sermon. Hindi ako absent sa lahat ng Sunday sermon. Determine your heart. Magpasya ka sa iyong puso. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. I will attend all the fellowship. Attend ako sa lahat ng fellowship. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. Right? Then you can continue abide in church. Pagkatapos, magagawa mo manatili sa You church. can overcome Satan. Madadaig mo si Satanas. At magpasya tayong mangaral ng Ebanghelyo. Magpasya tayong mangaral ng Ebanghelyo. Nagpasya si Apostol Pablo na mamatay para sa Ebanghelyo. Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, Gawat 21. Gawat 21. 11 hanggang 13. Gawat 21, 11 hanggang 13. 11 hanggang 13. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo
At ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nagiiyakan kayo at tinudurog ang aking puso? Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. This time, Apostle Paul wanted to go to Jerusalem, Sa pagkakataong ito, nais pumunta ni Apostol Pablo sa Jerusalem. but the Holy Spirit already warned what will happen in Jerusalem. Pero yung Espiritu Santo, sinabi niya kung anong nangyari doon sa Jerusalem. That's why many brothers and sisters didn't want Apostle Paul go to Jerusalem. Kaya maraming brothers and sisters, ayaw na pumunta si Apostol Pablo doon sa Jerusalem. They cried, Paul, please don't go to Jerusalem. Sila ay umiyak, Pablo, pakiusap huwag ka pumunta sa Maybe Jerusalem. you would die in Jerusalem. Marahil mamamatay ka sa Jerusalem. Don't go there. Huwag kang pumunta doon. But Apostle Paul already determined his heart Pero si Apostol Pablo ay nakapagpasya na sa kanyang because puso. he was ready to die for the gospel, right? Dahil handa siyang mamatay para sa Ebanghelyo. Verse 13, kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iyakan kayo at tinudurog ang aking puso. My heart is also very painful. Yung napakasakit ng aking puso. Pero handa ko na hindi lamang 갚으신, kundi mamatay din naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Right? Dahil sa Ebanghelyo, pareho, right? Handa ko mamatay para sa Ebanghelyo. Naway maging pasyarin natin ang pasya ni Apostol Pablo. Right? Ang maraming material na namatay para sa Ebanghelyo ay masasabi nating mga taong nagpasya ng mamatay para sa Ebanghelyo. Until the gospel come to us, there were many also missionary, right? Hanggang sa makarating yung Ebanghelyo sa atin, nagkaroon din ng maraming mga misyonaryo. They went to other country for the gospel, right? Nagtungo sila sa ibang mga bansa para sa Ebanghelyo. How could they go to other country? Paano sila nakapunta doon sa ibang bansa? Because they are ready to die for the gospel, right? Dahil handa silang mamatay para sa Ebanghelyo. Because of them, the gospel could come to us, right? Dahil sa kanila, yung Ebanghelyo ay nakarating sa atin. We have to determine our heart for the gospel. Kailangan natin magpasya sa ating puso para sa Ebanghelyo. Ipagpasya natin na maaabot ang mga kaluluwang hindi natin naabot o ngayong taon sa darating na bagong taon. Ipagpasya natin na ipangaral ang Ebanghelyo sa ating pamilya at mga kamag-anak sa ating bayan. Ikalawang Timoteo chapter 1. Ikalawang Timoteo chapter 1, 8. Ikalawang Timoteo chapter 1, 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. Huwag mo ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Right? Preaching the gospel is really not easy. Yung pagpapangaral ng Ebanghelyo ay talagang hindi madali. To preach the gospel, we have to suffer a lot of oppression. Upang ipangaral ng Ebanghelyo, kailangan nating magdusa ng maraming But kapighatian. don't fear oppression for the gospel. Pero huwag kang matakot sa kapighatian para sa Because Ebanghelyo. it's the most precious thing that save the lost soul, right? Dahil ito yung pinakamahalagang bagay na makapagligtas sa mahalagang kaluluwa. While I prepare this sermon, I also determined in my heart. Habang inihanda ko yung sermon na ito, nagpasya rin ako sa aking puso. I will do my best for the gospel. Higit ko pang gagawin yung aking makakaya para sa I Ebanghelyo. reminded my first son, I also ready to die for the gospel. Inalala ko yung aking puso na handa akong mamatay para sa Ebanghelyo. I also determined in my heart. Ako rin ay nagpasya sa aking puso. So next year, let's try our best for the gospel. Kaya sa sunod na taon, subukan pa natin yung ating makakaya para sa Ebanghelyo.
God will help us, right? Tutulungan tayo ng Diyos. At ang papuri ay lumalabas kapag tayo'y nakapasya sa pananampalataya. Huling verse, awit 57. Awit 57, verse 7. Okay, 57 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking puso ay tapat, O Diyos, ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri. Ang aking puso ay tapat. O Diyos, ang aking puso ay tapat. Pareho. Yeah. My heart is determined. I determined my heart. Nakapagpasya ako sa aking puso. Dalawang beses, right? Image, I completely determined my heart. Ibig sabihin, talagang nakapagpasya ako sa aking puso. Ako'y awit o ako'y awit ng mga papuri. Yeah. When we determine our heart, automatically we will sing a praise. Kapag nakapagpasya tayo sa ating puso, automatic na tayo ay aawit ng papuri. Because God give His joy to the one who determined his heart. Dahil ibinibigay ng Diyos yung kagalakan doon sa taong nagpapasya sa kanyang puso. Maybe you don't determine your heart, Marahil hindi ka pa nakapagpasya sa iyong you puso. cannot have a peace in your heart. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. If you don't determine your heart, you cannot have a joy in your heart. Kung hindi ka magpapasya sa iyong puso, wala kang kagalakan sa iyong puso. But determine your heart. Pero magpasya ka sa iyong God puso, will allow joy in your heart. ipapahintulot ng Diyos ang kagalakan sa iyong You puso. will automatically praise the Lord. At automatic na pupurihin mo ang Panginoon. Yeah. Isipan natin na ang darating ng bagong taon ay maaaring ang huling ibinibigay sa atin. Kaya gawin natin itong taon ng katuparan ng ating mga pasya. Okay? Yeah. We don't know, right? 2026 can be the last year. Last year. Hindi natin alam kung yung 2026 ay magiging huling taon. Because it's possible, right? Jesus come again 2026. Dahil posible na si Jesus ay dumating sa 2026. Yeah. So determine your heart to obey to the word of God. Kaya magpasya ka sa iyong puso na sumunod sa salita ng Diyos. Determine your heart to serve the Lord only by forsaking the idol. Magpasya ka sa iyong puso na sambahin lamang ang Diyos na tinatalikuran yung ibang mga Diyos. Determine your heart, I will abide in church until the end. At magpasya ka sa iyong puso na mananatili ako sa church hanggang sa huli. Determine your heart, to die for the gospel. Magpasya ka sa iyong puso na mamatay para sa Ebanghelyo. Okay po? Malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasan. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Panginoon, ipakaloob ninyo po na maging maayos ang lahat ng kalagayan upang makadalo ang maraming kapatid sa bagong taong retreat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.